Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, first message po ninyo, control. Wow. So, baka Cancer, yung person ninyo, maybe very controlling, no, sa inyo. Baka ikaw yung kinokontrol niya. Ikaw yung tawag dito, yung ano, you are forced to follow kung ano man yung mga directions niya, ano yung instructions niya, ano yung gusto niya. So, po pwedeng ganun ang ganap dyan, ano, for some of you. Pero, since yung keywords dito, releasing, taking back power, so baka ngayon magkakaroon na kayo din ng lakas ng loob, no? Para labanan ito, kontrahin ito, at baka kayo ngayon ay makakawala na, no? From that energy. So, po pwedeng maglalakas ng loob kayo rito, no? Na bawiin na yung inyong kapangyarihan over yourself, 'di ba? Na kayo na yung masusunod. No, maaaring ko kontrahin mo na yung gusto ng person mo, you know? Po pwedeng ganon, wow. Or, yun, you are going to, maglalakas ng loob ka na dito, na i-release na, or palayain na yung sarili mo from this, you know? So, sana, no, hopefully, maging maayos, no, yung transition na ito, maging maayos yung pagkakawala ninyo dito sa controlling energy na ito. So, we also have friendship. Ayan, so maybe you are gaining more friends, no, sa ngayon. Maybe you are making new friends, no, you know what, ang napipick up ko dito, baka even yung pakikipagkaibigan, baka you are also being controlled by that person. Baka pakikipagkaibigan, hindi mo na nagagawa. Maaaring yung mga kaibigan mo, hindi mo din siguro nakakausap, hindi mo rin, alam mo yun, yung wala kang time for them. Wala kang time siguro for socializing because you don't have that liberty to do it. Kasi nga, baka bawal din, no? Bawal na lumabas, bawal na makipag-socialize ka, bawal na makipagkita sa mga kaibigan, yung gano'n, ano? Bawal na mag-expand ng circle of friends or na bawal mag-network, yung gano'n, ano? Cancer. Kaya, this is good, no? Na maglalakas ng loob ng iba sa inyo rito. You know, na kumawala na sa ganyang sitwasyon. So, good luck sa'yo. At ngayon, siguro magkakaroon na kayo ng mas maraming kaibigan, no? At maaaring makikisama ka ng muli sa mga kaibigan mo. Magkakaroon ka rin uli ng time para sa kanila, no? To bond with those friends of yours. Nakakaloka. So, we have concomancy. Yan, social divination, wisdom. Wisdom of shells. So, feeling ko dito ang iba sa inyo, Cancer, siguro, you are also a spiritual worker, no? And you are also doing or performing divination. Pero yung gamit ninyo siguro is yung seashells, you know? Maaari yun ang ginagamit ninyo para mag-receive ng messages from the universe, you know, through seashells. Kaya this is something na very special, no? So, good luck sa'yo. So, we also have Yemaya, the grandmother ocean, primordial. Ang napipick up ko dyan, baka, parang this is the time wherein you are going to reconnect with yourself, you know. Pwedeng matagal na ninyong hindi man lang nakakamusta ang sarili mo, 'di ba? May mga times tayo na kailangan nating tignan, no, kung nasaan tayo sa ngayon at this point sa buhay natin. At maaring ganun ang gagawin ng iba sa inyo dito. Kakamustahin ninyo yung sarili mo. 'Di ba? Titignan mo, you're going to reassess or reevaluate, you know, kung nasaan ka sa ngayon. Pwedeng
Aside from that, baka ang iba din sa inyo, you're going to be starting to take care of yourself, 'di ba? And also take care of your loved ones kung meron kang anak, 'di ba? Meron kang jowa, meron kang asawa, 'di ba? So maybe you are also going to reconnect with them sa ngayon on a higher level, on a deeper level, at saka yung pag-aalaga, yung love and concern, no, para sa kanila. Maring you're also going to to display that, no, sa ngayon. Kaya good for you. So tignan natin kung ano pa ang mga messages para sa inyo, Cancer. So, we have the Magician. Ayan. So, this is a new beginning energy. Feeling ko dito, meron ditong pwede ang iba sa inyo is going to start a new love and romantic relationship. Dito. Pwede rin na meron kayong, kunyari, meron na kayong relasyon. You are on a current relationship. Maybe meron kang gustong gawin. Pwedeng a change in relationship dynamics ninyo. Pwedeng ngayon i-a-apply mo yan. Maaaring pag-uusapan ninyo ng inyong person yan at masasabi mo kung ano yung gusto mo na maging changes, gusto mo na ma-improve yung samahan ninyo kasi pwedeng matagal mo na tong gustong gawin, maaaring matagal mo na tong gustong sabihin sa person mo, but maaring you've been procrastinating, no? Maaring hindi ka pa sigurado, nakikiramdam ka pa in the past kung magiging okay sa person mo or hindi. But now, parang wala na makakapagpigil sa'yo. You're going to start, no? You're going to start talaga sa ngayon na pakiusapan or pag-usapan, no, ninyo ng inyong person. Itong gusto mong pagbabago. So, we also have the Seven of Pentacles. Ayan. So, wag kang mag-alala because it feels like, no, yung relationship mo with your person, kung meron ka ng existing relationship, unti-unti, you are going to, both of you, magagawa ninyo yan ng with all your efforts, together, yung magtutulungan kayo, magiging successful din ang inyong relationship kung ano man yung kumbaga pag-aambagan ninyo na effort, joint efforts para maging successful ang relationship ninyo or ma-hit ninyo yung inyong relationship goals, mangyayari yon. No? So you just need to be very patient also about your person, and both of you dapat ganon, marunong magpasensya sa bawat isa, marunong umintindi sa bawat isa para talagang ma-reach ninyo kung ano man yung relationship goals ninyo. Five of Wands, no? For others of you naman, baka merong conflict, no? Pwedeng merong, siguro for some of you, kasi collective reading ito, hindi ba? Hindi lahat ng messages dito magre-resonate sa inyo. Merong mga messages dito na hindi sa inyo magre-resonate. So, don't take it. Wag ninyong ipilit or wag ninyong i-fit in sa sitwasyon ninyo kung hindi ganon ang inyong sitwasyon. Okay? Kasi for some of you, maaaring meron ditong debate, merong pag-aaway, merong sa pagsasagutan, kumbaga you're not on the same page, no, with your person at some point. So, pwedeng may ganon. So, what else? We have Four of Swords. Ayan. So, siguro kailangan mo muna magpahinga. Okay? Step back muna from that, baka mainit ang ulo, yung ganon. Pahinga ka muna kasi pwedeng minsan kasi yung init ng ulo natin, dahil siguro sa imbalance, diba? Dahil sa kulang sa tulog, walang pahinga, stressed out na, kaya mababaw na yung pasensya, diba? Kaya para maiwasan din yung away, maiwasan din yung pagiging irritable, kalma muna. Okay? Kalmahin mo muna yung sarili mo, magpahinga ka, mag-recharge ka muna, tsaka na mag-usap. Diba? Tsaka na yung pag-uusap, lalo-lalo na kung magulo ang opisina, magulo yung pinanggalingan mo sa trabaho, sitwasyon, may stress. So, wag mo munang, kailangan din ng timing kasi, no, sa pakikipag-usap. Kasi
Kunyari kung parehas kayo mainit ang ulo, 'di ba, 'di kayo yung magbabangayan, dala-dala ninyo yung yung negative energy from work, 'di ba? Kayo tuloy yung magsasabog, 'di ba? So, kapagka ganyan ano, kunyari galing ka sa trabaho, mainit ang ulo, may sitwasyon, alam mo na magulo, iwasan muna 'no, na makipag-usap sa jowa lalong-lalo na kung napapansin din ninyo na parang meron ding issue, 'di ba? So, yun, kalmahin muna ang sarili before i-discuss ang kung ano man ang mga bagay na dapat i-discuss din between the two of you para hindi mauwi sa away, hindi kayo yung mag-aaway, 'di ba? Kasi kung dala-dala nyo lang yung negative energy from the outside, 'di ba? So, pupuwede rin na ang iba sa inyo talagang kailangan din ninyo na magpahinga, kailangan ninyo na mag-rejuvenate and recuperate kasi pupuwedeng stressed out na din kayo, na maybe job related din 'yan. So, para hindi maapektuhan din 'no, yung person mo, hindi rin maapektuhan yung relationship mo and even with the rest of the family. So, dapat you take care of yourself muna. Okay? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.